Hello mga parts, sa magandang araw po sa inyo. Ngayon meron na naman po tayong gagawin ngayon na isang electric motor uli. Yung dati po natin ginawa mga parts, yung pagto-troubleshoot, ang gamit po natin yung ating analog multimeter. Ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano pong gumamit ng digital multimeter sa pag-troubleshoot sa ating mga electric motor. Pare-parehas lang po yan kahit po hindi ganyan ng inyong electric motor nyo, basta po electric motor, pare-parehas lang po ng wiring yan at pare-parehas lang po na pagto-troubleshoot yan, mga parts. So, simulan na po natin yung pag-troubleshoot gamit ang ating digital multimeter. Ayan po mga parts, yung ating electric motor. Sabi ko nga po sa inyo, 3 wire lang po yan. So, ito pong electric motor na to, na i-upload ko na po. Ang gamit naman po natin nun ni analog multimeter. Okay? Ngayon, digital multimeter naman po yung ating gagamitin. So, 3 wire. Ito pong electric motor na to, sira po ito Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung ating makukuha na ohms kapag sira yung ating mga electric motor. At ipapakita ko rin po sa inyo yung tamang ohms ng ating makukuha dito sa ating electric motor. Do sa isang electric motor ko naman, do sa aking ginagamit sa likuran ng aming bahay. So dito muna tayo sa sirang electric motor. Tayo magte-test. So ang gagawin po natin, hindi tayo pare-parehas ng gamit ng digital multimeter. Ang gagawin nyo lamang po, i-set nyo lamang po ito sa ohms. Ayan, ohms. Ito yung ohms, yung ganito mga parts. Nakikita ba sa camera? Ayan, yung ganito mga parts, nakikita nyo po ba? Ayan, ohms. Tapos hahanapin nyo yung ohms. Ayun ayun, ohms, yung ganitong sign. So pag nandyan na po kayo sa ganyan sign, itetest nyo na po yung 3 wire. So kahit saan po dyan. So mas maganda, magsisimula po kayo sa common wire. Ayan, ito. So halimbawa ito. So tingnan nyo po mga parts yung ating nakukuha na kung ilang ohms. Ayan 3.3. Wala pa, malikot 2.7. Tapos dito naman sa kabila, so halos parehas lang, 2.7. So dito naman tayo sa kabila, ayun 1.2. Ang baba, di ba? 1.2. So tingnan po natin ano yung isa, dito sa isa 2.7 din dito 2.7 din. Ayan, tapos dito 1.2. So okay, tingnan po natin. Ito po yung sira. Ang nakuha po natin dito sa ating electric motor na sira, yung isang wire na to 2.7, saka ito 2.7. Ayan. Tapos nung pinagparehas po natin yung kuha dito, nakakuha po tayo ng 1.2. So ang baba po ng ating nakuha na ohms mga parts. At tingnan po natin yung ating makukuha sa buo na electric motor mga parts. Yung electric motor na to mga parts, buo to. Na-test na po natin nung nakaraang video to. Ang gamit po natin analog multimeter. Ngayon ang gagamitin po natin dito digital multimeter. Nakaset po tayo sa ohms. Ayan ganyan ohms. Ayan Yung tinest po natin kanina, napansin nyo po mababa po yung ating nakuhang ohms. Tingnan po natin dito. Tingnan nyo po yung makukuha po natin sa buo. Hindi po ganun kababa yung ohms na makukuha po natin. So sa sa pag-test po niyan, ito po yung ating common wire at ito po yung line ng ating capacitor. Ito po kasi 3 wire na to, itong black, red, saka blue, line po ng ating makina yan. Yung electric motor, mga parts, yung sa rewind. At ito naman po, ito po yung line po natin sa kuryente, itong malaking kulay white na to. Line 1, line 2. At ito naman po, yung 2 wire na kulay puting maliit na to, line po ng ating capacitor to, mga parts. So dito po nakakunik yung ating line ng capacitor sa kulay blue na wire ng ating makina. Ito, magkakonekto.
Nag-iisa lang po ito mga parts. Ito naman kulay red na to, nakakonect po yung ating capacitor dito saka yung ating line ng ating kuryente. Yan, yung linya po ng ating kuryente yung sa may cord. So dito ito nakasolo lang ano to, nakasolo ng line din to sa ating linya ng ating cord. Ito nag-iisa lang din to, kaya ito tinawag na common wire. Ngayon dito po tayo magte-test sa ano na to. Dito po natin itatap yung ating isang test probe sa common wire. Ngayon tingnan niyo po yung ating makukuha mga parts. Teka, hindi ko maidiin ng mga parts ayan, kapansin-pansin nyo po mga parts, meron po tayong nakukuhang 4.5. Kanina po 2.7 ano. Kung di ako nagkakamali, 2.7 po yung ating nakuha kanina doon sa isang ating electric motor. Ngayon dito naman po sa kabila. Ayan mga parts, meron po tayong nakukuhang 6.2. Kanina doon sa ating sirang electric motor, meron po tayong nakuhang 2.7. Halos parehas lang po sila ng ohms. Ngayon po ito magkaiba. 6.2 saka 4.5. Okay? Tingnan niyo po, halos magkaiba po yung buo at ang sira. Pagka po ganito yung inyong nakuha sa inyong electric motor, so hindi po naguhuli yan. Kumisan po merong mababa ang reading, hindi naman po sobrang baba at hindi naman po sobrang taas, pero hindi po naguhuli. Pagka po ganyan ang inyong nakukuha, buo po yung inyong electric motor. Hindi po katulad kanina na sobrang baba po ng ohms. So ayan tingnan nyo po, 6.2 saka 4.5. So dito naman sa kabilang linya mga parts, ayan 10.4. yan po yung ating tamang nakukuha pagka po sa buo yung ating electric motor. Pagka po buo, yan po yung ating tamang makukuha sa ating tester sa digital. So okay, sana po nakakuha po yung idea at marami po salamat sa inyong patuloy na panonood. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, sabi ko nga mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago ko pong mga upload na video.